Ito na mga kaibigan, na aalamin na natin ang mga kaganapan pagkatapos nga ng nakaraang chapter na kung saan muli ngang bumalik ang mga membro ng Sabertooth sa kwarto mismo ni Lucy at aalamin na rin natin ang tungkol sa The White Wizard na si Athena. Kaya no further ado, simulan na natin. Sa pagpapatuloy, gulat na gulat nga si Lucy nang makita niya nga ang mga Sabertooth sa kanyang kwarto. Habang nagpapaliwanag nga si Sting sa nangyari ay wika naman nila Yukino at Rogue na bumisita nga raw sila sa Fairy Tail noong mga nakaraang araw, subalit wala nga raw tao sa guild nila. Naalala naman ni Lucy nung naging kakampingan ng mga White Wizard na si Paris ang buong Fairy Tail. Tugon pa ni Minerva na naghintay nga raw sila sa pagbabalik ng ating mga bida at dito nga raw sila pinaghintay ng mismong may-ari ng kwarto ni Lucy. Sa patuloy ng paghayag ni Lecter at Minerva tungkol sa kwarto ni Lucy ay humingi naman ng paumanhin si Yukino dahil nga sa kanyang mga kasama. Fast forward, nang agad ngang pumunta ang mga Sabertooth sa guild ng Fairy Tail ay pinabasa naman ni Erza kina Minerva at Rogue ang kanyang liham dahil tugon pa ni Makarov na ang Sabertooth nga raw ay may pinakamalaking library sa buong kontinente na iyon nga ay ang tinatawag na ang Hall of Saber. Pagtataka naman ni Rogue kung may gagawin nga ba raw na research ang ating mga bida. Subalit humingi naman agad ng tawad sa Yukino dahil hindi nga raw pampubliko ang kanilang mismong library. Subalit ito naman si Natsu na gusto nga talagang pumunta sa library nila kahit na wala naman itong alam tungkol sa mga libro. Bigla namang tugon ni Sting na bilang isang master nga ay maaari niya ang pahiramin ng libro ang ating mga bida. Subalit kailangan nga raw nilang magkaroon muna ng labanan. At dahil nga sa payag ni Sting ay laking saya naman ni Natsu na marinig niya nga na may labanan nga mangyayari. Muli pang payag ni Sting na magkakaroon nga raw sila ng 5-on-5 match na laro. Payag pa uli ni Sting tungkol sa kanilang laro na mag-iiba nga raw ang mga content sa bawat round dito. At sila nga rin ang magdesisyon kung ano nga ang mga bagay na iibahin nila. At kung matalo nga ng mga Fairy Tail ang Sabertooth sa 3 puntos ay ipapahiram nga nila ang mismong Hall of Saber. Kayunpaman, maaari nga mamili ang ating mga bida kung sino nga ang mga lalaban sa kanila. At agad naman nagboluntaryo sila Gray at Windy. Sa pagsisimula ay tinanghal nga nila Sting at Rogue ang unang labanan na kung saan ito nga ay labanan ng mga Exceed. At si Frosh nga ang unang representative sa Sabertooth Guild. Sa Fairy Tail naman ay hindi naman pumayag na maglaro sila Carla at Panther Lily. Kaya naman si Happy nga mismo ang siyang makakatunggali ng kabilang panig. Pinahayag na nga ni Sting ang mismong patakaran sa unang match na kung saan magtatanong nga lamang sila Frosh at Happy sa lugar ng Magnolia kung sino nga ba sa dalawa ang pinaka-cute na mga Exceed. At hindi naman nag-alala si Happy na manatalo nga siya. Makaraan ang ilang mga minuto ay ang mismong talingan ng Exceed na labanan ay si Frosh nga mismo ang unang nanalo. Nalulungkot naman si Happy dahil sa pagkatalo nga niya. Pangalawang laro naman ay tinatawag nga ito na The Shadow Stepping Contest na si Rogue nga ang lalaro sa Sabertooth na kung saan ang unang makaapak nga ng anino ng mismong magkaibang panig ay siyang maging panalo sa round 2. Bigla naman humarap si Gray kay Rogue upang lumaban. At una na nga sinimula ni Gray na apakan nga ang mismong anino ni Rogue subalit hindi naman ito naapakan ng ating bida. At nang makasingit na nga si Rogue ay apakan niya na sana ang mismong anino ni Gray subalit gamit ang mahika ni Gray na ang Ice Make Frosh ay isang napakalaking anino nga ni Frosh ang lumabas. Kaya naman hindi nga ito tinuloy ni Rogue. Gayunpaman, bigla na naapakan ni Gray ang mismong anino ni Rogue na kung sa gayon nga ay panalo na nga ang Fairy Tail Guild. Habang may isa-isang puntos na nga magkabilang panig ay sa pangatlong laro nga ay bigla naman bumoluntaryo si Yukino sa isang quiz game at pumanig naman si Lucy na humarap dito. Unang tanong nga ay nakatama naman agad si Lucy. Pangalawang tanong naman ay si Lucy pa rin ang nakasagot kahit na ang mga mismong tanong nga ay tungkol sa Sabertooth Guild. Sa huling tanong naman ay si Lucy pa rin ang nakasagot habang wala talagang nasabi si Yukino tungkol sa kanilang guild. Sa pangatlong laro nga ay nakadalawang puntos na nga ang Fairy Tail. Habang nagtataka naman si Natsu kung bakit natalo nga si Yukino kahit natungkol nga iyon sa Sabertooth Guild. Sa pang-apat na laro naman ay pabilisan nga ng pagkain at si Minerva nga mismo ang lalaro dito habang si Erza naman ang papanig sa Fairy Tail Guild. Sa pagtatapos nga ng labanan ng pabilisan ng pagkain ay nanalo nga si Minerva habang wala nga sa magandang sitwasyon si Erza. Kaya naman parehong may 2 puntos na nga ang magkabilang panig. Sa huling round ng kanilang laro ay pumesto na nga si Sting para sa isang arm wrestling at umanda na rin si Natsu upang sumabak dito. At sa pagsisimula ng kanilang laro ay nakangiti nga lamang ang dalawa at bigla naman napalabas si Natsu ng kanyang apoy. Kaya naman parang nababahala nga si Sting ngunit bumanat pa rin siya upang matalo si Natsu. Bumanat na rin si Natsu gamit ang kanyang Fire Dragon's Arm Wrestler Power at gayon din si Sting ay nagpalabas din ng kanyang mahika. At hanggang sa pagbanat pa nga ni Natsu ng isang Fire Dragon's King ay sumabog na ng tuluyan itong guild ng Fairy Tail. Habang nakatihaya nga ang dalawa pagkatapos ng matinding pagsabog ay si Natsu nga mismo ang nanalo sa laro. Kaya naman tulad nga ng pangako ni Sting ay papahiramin niya nga sa ating mga bida ang buong study hall ng Saber. Pero humiling pa ng isa pang kondisyon si Sting sa kanila nang gusto nga nitong isama na rin si Jelal sa ating mga bida na ipinagtataka naman ni Erza.
Sa pagpapatuloy mula nga nitong City of Gazania kung saan andito nga ang Wizard Guild ng Sabertooth ay napahanga nga sila Lucy at Windy dahil marami nga silang nakitang mga libro. Ipinahayag pa nga ni Sting na meron nga silang mga libro sa kahit saang panig pa ng mundo. Napahanga nga rin sila Ersa at Grey dahil meron nga rin silang mga libro na nagmula pa sa Giltina. Ipinahayag naman ni Yukino na maaari rin na makita ng ating mga bida ang libro na kanilang hinahanap sa pamamagitan nga nitong Lacrima. Nang sinubukan nga ito ni Natsu ay napahanga nga siya nang nandito nga rin ang libro ni Lucy. At naghayag nga rin si Minerva na kapag gumamit nga sila nitong Lacrima sa paghahanap ng libro ay maglagay nga lang sila ng mga keywords dito. Habang napakaingay nga ng ating mga bida dahil na rin masaya nga sila nitong Hall of Saber ay nabigla naman sila nang pinatahimik nga sila nitong isang tao. At iyon nga pala ay si Sorano habang nagbabasa nga ito ng libro. Masaya naman nakita nila Lucy at Yukino si Sorano. Nang tinanong nga ni Sorano kung nasaan na nga ba si Jilal ay tugon naman ni Ersa na papunta ng araw ito. Ika naman ni Sorano na may kailangan nga rin siya kay Jilal at pati na rin kay Ersa. Kaya naman ipinaubayan na nga ni Ersa sa kanyang mga kasama ang paghahanap ng libro tungkol sa mga Dragon Gods. Nang wika nga ni Sting na huwag nga raw silang magkalat ng mga libro ay bigla naman siyang nagulat na makita niya nga si Natsu na marami na nga itong nakuhang libro na nakalapag sa sahig. Pagpapaalala pa ni Minerva sa ating mga bida na kapag may kaguluhan nga na magaganap ay agad niya nga raw ibabalik ang ating mga bida sa Fairy Tail Guild. Habang nababahala naman si Lucy dahil nawala na nga raw si Natsu. Pagkaraan nga ng ilang mga minuto ay nagharap-harap nga sa isang mesa sila Ersa, Jilal, Sting at Sorano. Bigla naman nagsalita si Sorano at kilig pa na wika nito na kailan nga ba magpapakasal sila Ersa at Jilal at ilan nga ba ang gusto nitong mga anak. At tanong niya nga rin kay Sting kung kailan nga rin ba sila lalabas upang mag-date. Habang patuloy nga sa pag-alyoy si Sorano ay bigla naman nagsalita si Jilal kung ano na nga ba ang kanilang pag-uusapan. Ganun pa man ipinakita nga ni Sorano ang isang litrato ni Faris na tanong pa nito ang tungkol sa paghahanap ni Jilal sa White Wizard. Sumang-ayon naman si Jilal dito at natapos ng araw ito. Ipinahayag niya nga ang tungkol kay Faris na nagpakilala nga ito bilang si Tuka sa pinakaunang chapter ng Fairy Tail 100 Years Quest at sinakop nga rin ito ang buong fairy tale. Ipinagpapatuloy pa nga ni Jilal ang paghayag tungkol sa nagpakilalang The White Wizard at ang nangyari kina Faris at Tuka na isa nga itong Exceed. Isinalaysay naman ni Jilal ang tungkol sa layunin ni Faris na iligtas nga ang mundo nito na ang Elinter. Kaya naman nagpanggap nga ito bilang isang White Wizard na ang katotohanan din ay nawala nga itong totoong White Wizard na mapaghimagsik. Kaya naman tinanggap nga ni Faris ang posisyon nito. Sumang-ayon naman si Sorano sa pahayag ni Jilal na mapaghimagsik nga talaga itong White Wizard at ika pa nito na kalaban nga raw ito ng Black Wizard na si Zeref. At hanggang sa tugon pa niya na alam niya nga raw kung nasaan nga itong totoong The White Wizard na hinahanap nga ng ating mga bida. Subalit tugon pa ni Jilal na hindi naman daw ito kasing panganib, hindi tulad ni Tuka o si Faris na ang napanggap na ang The White Wizard. Dahil nga sa payag ni Jilal ay parang nawalan nga ng gana itong si Faris. Subalit nagmamakaawa naman si Jilal na sabihin nga kung nasaan nga itong The White Wizard. Luyan na nga ibinahagi ni Sorano na nasa Gold Owl nga raw ito, na isa nga itong Alchemy Guild sa kontinente ng Giltina. Bigla naman nagulat si Ersa sa sinabi ni Sorano. Napagtanto naman ni Jilal na doon nga raw ay pumunta nga ang mga bida natin. Natugon naman ni Ersa na may nalaman nga rin silang mga Gold Owl noong ilang mga araw. Muli pang pahayag ni Sorano na doon nga raw mahanap ng ating mga bida ang tagapagtatag ng White Magic na ito nga ay walang iba kundi ang White Wizard na si Athena. Nabigla namang muli si Ersa na marinig niya nga ang tungkol kay Athena at naalala niya nga ang sinabi ni Lipsaria na ito nga isang sandata na kayang talunin ang mga 5 Dragon Gods. Paglinaw nga ni Ersa na ito nga ba raw ay kasing kapangalan lamang ng isang sandata. At tugon naman ni Sorano na si Athena nga ay ang mismong sandata, na kung saan si Athena nga ay ang siyang tinaguri ang The White Wizard at ang mismong sandata na kanilang hinahanap, na ito nga raw ay isang manika rin na gawa sa alchemy. Mula naman sa Alchemy Guild ay masayang nakita ni God Serena ang mga magagandang Signario Sisters na ito nga ay sina Rosso Signario at Ini Signario na parang naiinis nga ito kay God Serena at wika pa nito na kung bakit may wizard nga raw sa kanilang guild. Mula naman sa kanyang likuran ay bigla namang dumating si Athena na ang The White Wizard at sabing may kapariho nga raw ang mahika sa mga alchemy. Paglinaw nga rin ni Rosso na si Athena nga ay isang wizard na gawa naman sa alchemy. Habang nababahala naman si God Serena dahil gusto nga siyang patayin ni Ini Signario dahil hindi nga ito natagumpayan ang pagkuha ng gemstone ni Dogramag. Bigla naman dumating itong isang tao at sabing meron pa namang isang bagay na ilagay kay Athena para makumpleto ng araw ito. At itong tao nga ay ang tinaguri ang Gold Owl Master na si Doc Barbarua. Habang dagdag pa nito na kapag makumpleto ng araw si Athena ay magiging alipin ng araw nila ang mga 5 Dragon Gods. Abangan sa ating susunod na chapter review mga kaibigan. Magsisimula na ang mga bagong kulitan at labanan ng ating mga bida, kaharap din ay ang mga bagong kalaban. Lahat ng yan ay dito lang sa chapter 126 to 127, The City of Philan.
Shoutout na rin sa ating mga kaibigang wizard na sila Kyle John Mark Galabay at Ja Thompson. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating channel. At hanggang dito na lang. This is Course Anime at sa muli nating pagkikita mga kaibigan. Paalam!